Alam mo ba, Kuya Brian, ang kasaysayan ng Vegan City at kung bakit bato at ladrilyo ang kanilang kalsada? Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, ang vegan ay tanyag na sentro ng kalakalan. Dito nagpapalitan ng ginto, porselana, at mga paninda ang mga katutubong Ilocano at mga mangangalakal mula sa China. Ang pangalang vegan mismo ay mula sa salitang Chino na ibig sabihin ay magandang pampang. Taong 1572, dumating si Kapitan Juan de Salcedo at itinatag ang lungsod bilang Villa Fernandina de Vigan. Ito ang naging sentro ng pamahalaan at relihiyon sa Hilagang Luzon. Ang disenyo ng buong bayan, maayos na pagkakaayos ng mga kalsada, plaza, at simbahan, ay sumunod sa pamantayan ng mga Kastila. At bakit nga ba bato at ladrilyo ang kalsada? May dalawang pangunahing dahilan. Una, ang mga patong na bato ay dala ng mga barkong China bilang pabigat para hindi tumaob ang barko sa dagat. Pagdating sa Vigan, iniwan ang mga bato at ginamit pantikip sa daan. Pangalawa, ang mga pulang ladrilyo o dam-iling ay gawang larawan dito mismo mula sa lupa, tubig, at ay pa na hinuhulma at sinusunog sa pugon. Matibay ito, hindi madaling hugasan ng ulan, at nanatiling buo hanggang ngayon dahil hindi binomba ang Vigan noong ikalawang digmaan. Kaya noong 1999, kinilala ito ng UNESCO bilang World Heritage Site, ang pinakamahusay na napanatiling lungsod sa estilong Kastila sa buong Asya. Salamat, Ate Do. Anong